Banal na Honglian, nililinlang mo ang mga tao. Ngayon, hinding-hindi ko hahayaang magpatuloy ka sa iyong kasamaan. AME, Kang, akala mo ba dahil mayroon kang ilang dayuhang baril, matatakot na ako sa iyo? Ha. Ha. Yaya ho ha. Ha ho ha ha yo ay ya. Ha 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 ho ha ha. Hey, ya, ha. Hey, ha, ya, Huinan. Tigil. Huinan. tigil. Wa, Huinan. 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 Ya! Ha! He! Ha! O. Ha! Ah. O. Kapatid na Huwang, Huang King, wala ka ng pagkakataong makasama si Jian Huinan. AME, Ya, Kang Zai, bilisan mo, umalis ka na. Ya. Umalis ka na. Ah, wa. Ha! Banal na Honglian, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ano po ang gagawin natin ngayon? Sa tuwing may malaking plano ako, lagi na lang siya ang sumisira. Umalis na tayo. Banal na Honglian. AME, mga inutil. Lahat kayo ay mga inutil. Isang buwan na ang lumipas, wala pa ring balita tungkol kay Kang Yue. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nagkulang po ang inyong mga alagad, sana po'y patawarin ninyo kami, banal na Honglian. Ipinapaalam ko po, banal na Honglian, may isang opisyal na gustong makipagkita sa inyo. Pinaghintay ko po siya sa labas, pero pilit siyang pumasok. Hindi po namin siya napigilan. Ha? Naku po, sino ang naahas na gumawa ng gulo sa aking templo? Lahat kayo, lumabas. Opo, guro. Ah, si Lord Bula pala ang dumating. Ano po ang sadya ninyo? Para lang sa isang bagay. Si Kang Yue, Ang bagay na yan, pinabilis ko na ang paghahanap. mga walang silbi, inabilis ang paghahana. Ilang beses ka nang pumalya, kaya inutusan ako ni Lord Mengu para alamin ang katotohanan. Hindi na po kailangan mag-abala, Lord. Ang kultong Honglian, dahil sa tiwala ni Lord Mengu, ay tiyak na matutupad ang misyon. Sa tingin ko, wala nang pasensya si Lord. Utos ni Lord, sa loob ng 3 araw, kailangan nang patayin si Kang Yue. 3 araw? Wala man lang akong balita tungkol sa kanya. Utos ni Lord Mengu, 3 araw ay 3 araw. Kung hindi mo pa rin magawa, alam mo na ang kahihinatnan. Opo, opo. Kulto ng Honglian. Ano ang gusto mong gawin? Kang Yue, nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Kung ayaw mong magsalita, sumama ka sa akin. AME, Ya. Oh, Banal na Honglian, talagang hulihin natin lahat ng dayuhan? AME. Tiyak na kinukukop ng mga dayuhan si Kang Yue. Kahit hulihin ko pa ang lahat ng dayuhan sa Guangzhou, pipilitin ko siyang lumabas.
Kuya Huwang, grabe na. Huwag ka na magsanay, makinig ka muna sa akin. Anong nangyari? Ngayon, magulo na sa Guangzhou. Ang kulto ng Honglian ay nanghuhuli ng mga dayuhan para piliting lumabas si Kang Yue. Kahit sina Guan Ren at Luo Binchen ay nahuli na rin nila. Alagang walang batas. Hindi lang yan, talagang walang awa. Tatay, Tito, Queen, ang isang marangal na tao ay hindi dapat manatili sa mapanganib na lugar. Ngayon, hindi lang ito mapanganib na lugar, kundi malapit ng gumuho. King, tama ang sinasabi ng tatay mo ngayon. Hindi rin magandang manatili tayo rito ng matagal. Mas mabuting umalis na tayo sa Guangzhou at huwag nang maghanap ng gulo. Queen, na-impect na namin ang mga gamit namin. Mas maaga tayong umalis, mas mabuti. King, tara na. hindi ako alis. Mula nang mangyari ang insidente kay Tian Huinan, sinabi ko na sa sarili ko, kailangan kong magsanay ng martial arts, patayin ang banal na Honglian, at ipaghiganti si Tian Huinan. Pero hindi mo naman kayang talunin ang banal na Honglian, di ba? Hindi ba't parang nagpapakamatay ka lang? Tama ang sinasabi ni Kewan. Bakit ka pa magpapakabayani ng walang saysay? King, kung gusto mong maghiganti, kailangan mo munang pagbutihin ang martial arts mo. Sa tingin ko, abutin pa ng 3 hanggang 5 taon. Mananatili ba tayo rito ng habang buhay? Mas mabuting sumama ka na lang sa akin, anak. Nanay, hindi ko pwedeng iwanan na lang ang lahat. Kung hindi ko lang mapapahiya si Tian Huinan, kundi pati na rin ang sarili ko. Ang desisyon ng inyong anak ay buo na. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko pa napagkadalubhasaan ang martial arts. Inay, itay, kung alis kayo, mauna na kayo. King, kung hindi ka alis, paano ako magiging panatag, anak? Sige, kung ayaw mong umalis, sasamahan kita dito. Inay, Ay naku, ang lambot talaga ng puso mo. Queen, hindi ka alis, di ba? Kung hindi ka alis, ako ang alis. Itay. Alis na talaga ako, ha? patawarin niyo po ang inyong anak sa pagiging suwail. Mag-ingat po kayo. Ay naku, Queen, anong nangyayari sa'yo? Itay, Bakit aalis? Isa tayong pamilya. Kung hindi kami alis ng anak ko, syempre kailangan mo ring manatili dito. Huwag na kung ayaw nating umalis. Sino ba naman ang may sabi na isa lang ang anak ko? Talaga, mas maganda nga yan. Dahil sa suporta ninyo, tiyak na mapagkadalubhasaan ni Kuya Huang ang martial arts, di ba? sana nga. Ero, hindi ko alam kung kailan ko ito mapagkadalubhasaan. Hindi mo rin kailangang magmadali. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Uwi na muna tayo. Kung papatayin mo ako, patayin mo na. Bakit mo pa ako tinali? Anak ko, sa wakas ay nahanap na kita ng tatay mo. Matutupad na ang iyong hiling, huwag kang mag-alala. Hahaha. Hoy, narinig mo ba? Kung matapang ka, pakawalan mo ako at labanan mo ako. Manahimik ka. Nakikipag-usap ako sa anak ko ngayon. Huwag mo kaming guluhin, ha? Hoy, Gyuro, ang kultong Honglian ay gumagawa ng gulo sa labas. Umalis na tayo dito. Hindi ako alis. Ano ang kinakatakutan sa kulto ng Honglian? Ako ang guro ng Heavy Hall. Wala akong kinakatakutang kulto. Nga, pero hindi nakikipag-away ang mabuting lalaki sa babae. Ang guro ay may pambihirang galing sa martial arts, hindi na kailangan makipag-away sa isang babae. Mas mabuting umalis na lang, para maiwasan ang gulo. Hindi ako alis. Ha? Hindi mo kailangan turuan ako kung paano mamuhay, ha? AMM. Hindi ko sila hahayaang maging masaya. Anak ko, huwag kang matakot. Sasabihin ko sa iyo. Sa loob ng ilang araw ay ang kaawan ng aking anak. Gusto kanya noong nabubuhay pa siya. Ngayon, gusto kong magpakasal ka sa kanya. Narinig mo ba? Guro, hating gabi na. Bakit ka pa rin nagpapalo ng kahoy dito? Haha, sigurado akong labis kang nag-ensayo. Malinaw na kinokopya ko ang Mahayana Diamond Sutra. Kinokopya ang sutra.
Master, hawak niyo po ang kahoy na pamukpok at pinupukpok niyo ang kahoy na isda. Hawak ko ang isang maliit na brush at nagsusulat ng sutra. Bakit mo sinasabing pinupukpok ko ang kahoy na isda? May problema siguro ang mga mata mo. Paano naman ako magkakamali? Ito ay malinaw na kahoy na isda. Ay, hindi ka talaga marunong makinig. Sige na nga, sige na nga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano pukpukin ang kahoy na isda. Ay, tingnan mo ng mabuti ha. Ngayon, pinupukpok ko na ang kahoy na isda. Master, nalilito na po ako sa inyo. Ang naririnig ay hindi laging totoo, at ang nakikita ay hindi rin laging totoo. Dito, hindi ka dapat tumingin gamit ang iyong mga mata, kundi gamit ang iyong puso. Ngayon, huling beses kitang tatanungin, pinupukpok ko ba ang kahoy na isda? O nagsusulat ng sutra? Master, kung sinasabi niyo pong pinupukpok niyo ang kahoy na isda, sige po, pinupukpok niyo ang kahoy na isda. Kaya nga, hindi ba? Hindi ba? Nagsusulat ako ng sutra, pero sinasabi mong pinupukpok ko ang kahoy na isda. Ay, sumusunod ka lang sa sinasabi ng iba, dapat kang paluin. Master, wala akong interes makinig sa inyong mga sermon, kailangan ko pang magsanay. Ano pa ang sinasanay mo? Ang tigre ay tigre pa rin, ang crane ay crane pa rin. Kung ganyan ka ka-obsessed, alam mo lang na ang tigre ay tige at ang crane ay crane. Paano magsasama ang tigas at lambo? Ang anyo ay kulay at ang kulay ay anyo. Kung wala kang pagkakaiba sa pagitan ng tigre at crane sa iyong puso, ang bawat galaw mo ay magiging natural at magiging matagumpay ka sa tigas at lambo. Tigas at lambot. Master, naiintindihan ko na. Ang tiger fist ay maaaring gumamit ng malambot na lakas, at ang crane fist ay maaari ding maging malakas at matatag. Dati, hindi ko ito magawa, siguro dahil masyado akong obsessed. Matuturuan ng bata. Sa wakas, hindi na abala ang iyong isip. Basta't susundin ko ang daloy ng suntok, at hindi ko na pinapansin ang tigas o lambot ng lakas, natural na mailalabas ko ang lakas ng suntok. Naintindihan ko na, Master. Salamat sa paggabay. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang sarili mo ang pasalamatan mo. Pagod na rin ang matandang monghe na ito. Kailangan ko nang magpahinga. Alam kong ayaw mo pang magpahinga. Ahahaha. Yahiha. Sa wakas, nagawa ko na. Master, tingnan ninyo. Nagawa kong pagsamahin ang dalawang estilo ng suntok. Kung gayon, binabati kita. Master, parang hindi po kayo masaya. Iniisip mo ba na hindi naiintindihan ng matandang monghe na ito ang martial arts? Bagamat hindi ko pa nakita ang master na lumaban, dahil sa mataas ninyong pangunawa, naniniwala akong isa rin kayong martial arts master. Ang matandang monghe na ito ay talagang walang alam sa martial arts. Kung gusto kong matuto, naniniwala akong magiging isang mahusay akong martial artist. Pero ayaw kong matuto. Dahil kapag natuto ka ng martial arts, magkakaroon ka ng pagnanais na pumatay. Ang paggabay ko sa iyo sa martial arts ay para lang hindi ka malunod sa iyong problema. Ngayon na naperpekto mo na ang iyong martial arts, may isang salita akong ibibigay sa iyo. Ang nagpapasakop sa pamamagitan ng lakas ay isang mananakop. Ang nagpapasakop sa pamamagitan ng kabutihan ay isang hari. Ngayon, ang iyong kakayahan ay parang matalim na espada na kayang pumatay ng marami. Master, Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay umiiko. Kahit ang maliliit na usa at langgam ay may buhay. Bakit kailangan pang pumatay ng tao?
Huwag masyadong maging mapilit, binata. Ang langit ay may kagandahang loob na pahalagahan ang buhay. Guro, pakinompong sa. Guro, umalis na po tayo sa Guangzhou. Bakit pa po tayo babalik para magpakulong? Kinidnap ng kulto ng Honglian ang lahat ng dayuhan sa Guangzhou. Ang totoo, ang pakailang nila ay ako. Kung hindi ako babalik, papatayin nila ang lahat ng dayuhan. Kung mangyari yan, hindi papayag ang mga konsul ng iba't ibang bansa. Tiyak na magdudulot ito ng digmaan. Guro, ang totoo po ay tayo. Alam mo na ang desisyon ng guro. Hindi na magbabago. Alam kong handang isakripisyo ng guro ang sarili niya, pero noong nakaraan, kasama pa natin sa Huang Qiying para protektahan tayo. Ngayon, dalawa lang tayo, tiyak na mapapahamak tayo. Kichaw. Ang isang tunay na lalaki sa buhay, may ginagawa at may hindi ginagawa. Naalala mo pa ba ang sinabi sa iyo ng guro? Naalala ko po. Kang Yue, dumating ka na. Ginoong Kang. Ginoong Luo Binchen, ikinalulungkot kong nadamay kayo dahil sa akin. Banal na Honglian, narito na ako. Pakawalan mo na ang aking mga kaibigan. Traitor ka sa Han at aliping dayuhan. Nakikipagsabuatan ka sa mga dayuhan para pahirapan ang mga taong dakilang king. Narapat kang mamatay. Nililinlang mo ang mga tao at ginagamit ang relihiyon para lokohin sila. Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Manahimik ka. Sa banal na lupain ng Honglian, wala kang karapatang magsalita. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad sala. Basta't sa harap ng banal na ilaw ng Honglian, 3 saksak at 6 na butas, at ibuhos mo ang iyong dugo sa mga dayuhang ito. Pagkatapos mong mamatay, ilalagay ko ang iyong kaluluwa sa loob ng banal na ilaw para makamit mo ang kaligtasan. Emmy, huwag ka nang maglaro ng mga gimmick. Gusto mo lang akong mamatay. Kung gayon, pagkatapos kong mamatay, dapat mong pakawalan ang aking mga kaibigan. AME, tutuparin ko ang aking salita. Kapag namatay ka, natural na pakakawalan ko sila. Ginoong Kang, umalis na kayo. Huwag niyo na kaming intindihin. Ginoong Luo Binchen, pagkatapos kong mamatay, sana ay patuloy ninyo at ng inyong mga kaibigan na suportahan ang aking estudyanteng si Liang Qichao. AME, Banal na Honglian, maaari ka nang magsimula. sige, ibigay ang espada. Ginoong Kang, tumakas na kayo. Huwag, tumakas na kayo. Huwag niyo na kaming alalahanin. Umalis na kayo. Huwag niyo na kaming alalahanin. Hindi ka pa ba kikilos? Natatakot ka ba? Tigil. Huang Qing, Ginoong Kang, huwag kang matakot sa demonyong ito. Banal na Honglian, makinig ka. Ngayon, sisirain ko ang iyong banal na kapangyarihan. Gigibain ko ang iyong sagradong altar ng templo ng Soro. natalo na kita dati. At naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Sige, ngayon, maglalaban tayo para malaman kung sino ang mas magaling. Walang galang. Lumabas ka, bilis. Tama. AME. Sige, tingnan natin kung paano mo sisirain ang aking banal na kapangyarihan. Ha. Hey. Hey. Yeah. He, Hey. Yeah. Ha. Ah. Ito ang tinatawag nilang banal na proteksyon. Kaya pala hindi siya kayang patayin ng mga baril ng dayuhan. ah, ah. Tingnan ninyong mabuti.
Ang banal na Honglian na lagi ninyong iginagalang ay isa lamang mapanlinlang na manloloko na sakim sa pera. Nilimas niya ang lahat ng inyong kayamanan ngunit siya lang ang nakinabang. Niloko mo kami ng husto. Ibinigay namin ang lahat para sa iyo. Niloloko mo lang pala kami. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Huang King, patayin mo na ako. Kung sa kamay mo ako mamamatay, malugod ko itong tatanggapin. Huang Qing, patayin mo siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Hindi kita papatayin. Hindi ako natuto ng martial arts para pumatay, kundi para magligtas. Natanggap mo na ang nararapat na parusa.